Dito pa eh, no? Oo, marami yan. Marami yan. Oo. Oh. Okay. Sikat marami yan, syempre. Hindi. Sa kotse. Pero idol. Yun. Thank you. Thank you ha. Ingat kayo, ingat kayo. Lupet. Tapos kayo, saan kayo pupunta? Eh, Kalasan na. Kalasan na. Breakfast ride lang kami. Okay, okay. Lomi House. Di ba yung Corcolan, marami pa yung toppings sa noodles? O di ba? Hindi ka na makakadalawa kasi busog ka na. Okay, punta lang ang QC. Bye bye. Ingat kayo. Alam na, ulan na. Dito. Alright guys, ito yung continuation nung last vlog natin sa pagpunta ng Monte Maria at nakasabay pa natin yung mga kapwa nating big bike riders doon. So galing din sila sa Monte Maria. So ngayon papunta ako sa QC para kunin yung pyesa ni Reader. At merong tumawag sa atin. Eto malupit. Nag-PM sa atin yung, I think siya yung importer ng Paito Philippines, yung pyesa ng bearing, connecting rods at mga brake pads, kung ano pang related sa makina ng motor na pangkarera. Hindi ako sure kung siya yung importer o siya yung mismong may-ari ng Paito. Hindi ko pa na-meet si sir, kaya ngayon pa lang natin malalaman. Kaya naman excited akong pumunta ngayon dahil ang kulang na lang sa crankshell ni Raider natin is connecting rod, dahil ang advice sa akin ng mekaniko ko na si Insan Kurt ng Bebelab is kailangan magpalit na rin ng connecting rod since nagtanggal na rin tayo. So etong Paito Philippines nag-message sa atin at magpo-provide ng forged connecting rod para sa Raider natin. Kasi nakabili na ako ng bearing pinos ko, nakita pala nila. So shoutout nga pala doon sa racer nila. So mamaya i-meet natin siya. Ang pangalan niya is Dustin. Traffic na talaga sa SLEX. Mas lalong gumrabe dahil meron silang ginagawa sa kalsada. Niro-road widening nila, which is good. Ayan bago. Mas malapad nga naman Hindi ko lang sure kung anong mas marami talagang dumada, pero feeling ko dito So dapat talaga na malaki yung kalsada. Sa NLEX medyo okay pa. Kaso dito marami din kasi nga yung mga bumabiyahe ng Bicol, tapos yung gustong tumawid ng dagat, pupunta ng Visayas via Roro, dito rin sila dadaan. Maselan na ngayon dito sa Quezon Avenue. Dapat doon pa lang sa malayo pumila ka na. Kung hindi, ticket ka doon. Super lapit lang nung pupuntahan natin 2.7 kilometers lang siya kapag bumaba ka dito. Swerte natin kasi hindi naman tayo humingi, usa silang nagbigay. Siyempre tatanggi ka ba, di ba? Pero nakita naman nila, bumili naman tayo, pero hindi sa kanila. Sa kanila galing yung item, pero di ba, kahit kanino pa reseller yun, item pa rin nila yun. Kaya baga, parang masaya sila na naging customer tayo, no? Yun yung mga bagay na hindi mo hiningi, kusang binigay. Grabe, malapit nga pero sobrang traffic pala. Buti na lang ang motor walang coding, no? Pero sa Baguio meron, di ba? Na-miss ko yung Maynila, Halos 4 days din nag-ulan-ulan, no? Actually nung
dumapo yung bagyong Christine. Nalaman ko na lang na may bagyo nung lumakas yung ulan. Hindi ako aware, hindi ako nakakapanood ng balita. Ngayon, sa kapanood ko ng TikTok, lumabas sa FYP ko yung Channel 5 na news, and then meron siyang ipinakitang app para makita mo yung location ng bagyo kung nasaan na siya sa Pilipinas at sa ibang bansa. So ito nga ang windy.com ang tinuro niya. So dinownload ko. Ayun, ang galing. Parang mawawalan na ng trabaho si Mang Tani dahil ang ganda nung app. Basta may data ka, pwede ka nang mag-forecast ng weather. Ang galing, talagang accurate. Tsaka hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa mache-check mo. Yung talagang actual kung nasaan na siya. Halimbawa ngayon, pwede na tignan kung nasaan na si bagyong Christine eh. Tsaka mga 6 days kaya mong i-predict kung magkakabagyo or uulan, ganun. So yun, download nyo yun guys. Sa Play Store siya kung iOS kayo. Windy.com. Tas kulay-pula yung logo niya. Ang lupet, 650 meters. Pero medyo basa-basa pa yung ibang part ng daan. Mukhang umulan din dito. Papulo-pulo lang yung ulan ngayon. Bawat kanto na pinapasukan ko dito, familiar lagi eh. Alam mo yung hindi mo alam kung nadaanan mo na, hindi lang tumatak sa isip mo, pero pagka dinaanan mo ulit, ayun, maalala mo siya. Lalalala dito yun eh. Ayun oh, pa ito. Ayun pa ito. Lumagpas ako. Ito na yung pa ito. Tama na. Dito sa baba par. Oo, pakitin kita. Sige, wait lang. Hintayin kita. Oo, sige, wait lang. Okay par, thank you. Pakitin mo na. Thank you. Ano par? Ah, okay. Ano yung Pampanga ka pagaling yan? Oo. Ilang oras mo tinira? Pampanga to Batangas, 2 oras. Pampanga ako eh. Nakalimutan ng balikin ko sa engineer. Ayun o. Wala, kasi, ganda namin. Ano? Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Harap ko rin yan. Nakaroon din ako yan. Pag Oh. pera. Parang aso yung motor ko. Kahul ng kahul. So, syempre uwi na ako nyan. Nakuha ko na yung pyesa ni Reader, kompleto na. Pero mag-chill muna ako dito. So, kuha lang ako ng buwelo. Sarap ng tunog dito eh. Diba? Kalsada dito, lumulubog siguro dito. So ang binigay nilang pyesa sa akin, yung kulang na lang is connecting rod with pin and yung bearing ng connecting rod sa may segunyal yata yun. Pagkatapos clutch and clutch spring, brake pads, yung ball race para sa manubela yan eh. So dahil loaded naman yung ating Raider, no, dapat matibay yung internals niya. Grabe, tama ba itong ginagawa ko? Tinitrace ko lang dati yung PMC dahil pag kumanan ako, dire-diretso na yun. So ganito na pala dito. Pero nakakamiss lang kasi
daw eh. Talagang very effective ng bag ko, ano, helmet bag to na makapal eh. Bukod sa mabibit-bit mo sa likod ang iyong helmet, pag meron kang dalang bagahe, ganun. Like ngayon, yung Pyto, sobrang bigat niya, nabit-bit ko pa, di ba? Tapos, pag hindi mo siya ginagamit, pag tinupi mo, parang t-shirt lang. Kaya gusto ko siya eh. Mas okay pa to kaysa doon sa may zipper na nauusong na helmet bag na pwedeng shoulder bag. Pero mas gusto ko to, mas madali siyang itago. Kung pangbitbitan lang naman, di ba? Pwede na. So sa motor naman natin na si Reader, yung pesa ngayon na kinuha natin at yung binili ko noon is para sa CNC crankshell yon. Kasi bumili ako ng Rowan CNC crankshell. Kamakailan lang siya dumating sa Pilipinas at una tayo nagkaroon. 85,000 yon. Tapos bumili rin ako ng engine sprocket, CNC rin. Ngayon, ang kulang na lang sa engine ng Raider ko is CNC na cylinder head. Wait lang, ito na pala yung PMC oh. Dito kami dati. So wala pa ring ano, nagbukas sa ilalim, no, nakakamiss tuloy. Ayun na nga, umorder tayo sa Thailand ng CNC cover ng head, cylinder head at cylinder block, na lahat is same brand and CNC lahat. So sa Pilipinas kasi wala pa akong nakitang nagbebenta ng CNC cylinder head eh. Yung talagang all talagang parts ng engine is alloy. Kaya lang doble sa presyo ng aking CNC shell. Ang sabi nung contact person ko is last week of November pa matatapos yung item, and then i-hand carry na lang niya papunta ng Pilipinas para mabilis yung transaction ba. So sa mga subscriber natin na nanonood ngayon dito sa YouTube natin, kayo ang unang nakaalam at this, diba, alam nyo yung aabangan nyo kay Reader. Kaso dahil sa last week of November pa yon, no, eh CNC crankshell muna ang ating bubuuin. Pansamantala pwede na muna yon. Ang nakakatakot lang kasi baka may makatapat si Reader na naka CNC crankshell, yung pare-parehong pesa, lalo na sa engine. So doon ako kakabahan na, kasi ang tinitignan na lang ng judge nun is yung kamalian ng motor eh. Doon ka na matatalo. Di baling mababa na yung pesa mo, yung quality ba or brand, basta functional. Eh paano kung nag-fail? Halimbawa, nalobat yung motor kasi naka dual throttle tayo, mahirap siya mag-start. So ano mangyayari? Ang daming error nun. Engine won't start eh. Eh sa non-pro, pag lahat na ng piyesang premium is nailagay mo na, sana magtatalo? Eh di sa engine na, di ba? Kasi overall ang pinagtatalunan dyan eh. Kasi magkano lang naman yung premium nickel na tupat, brake system and levers, ganun. Kaya nang bilhin lahat eh. Doon sa engine na lang talaga. Isipin mo, crankshell lang 85,000. Magkano lang yung second hand na Raider, di ba? 80 makakakuha ka na. Nakakamiss dumaan dito. Dito ako madalas ginagabi. Dahil pagka pumunta ako sa G-League, gabi na kaagad eh. Dito yung stoplight na pag nag-go, mag-go din yung lelep doon sa kabilang linya, nakakatakot din dito. So magpapagas na ako para tuloy-tuloy na to, at medyo mabigat yung likod ko, kaya hindi ako maka-likot-likot dito eh. Sumakto pa. So from Batangas hanggang dito kumain siya ng 7 liters, no? 7.4. Pero mura dito 54 lang dito. Sa Batangas 60 yung, thank you, diba? 60 yung premium doon, 67. Ay hindi, 67 sa expressway pala, 60 sa Batangas City. Bagkus malapit lang yung, di ba? Ano, oil refinery ba tawag doon? Basta, tsaka may pier doon. So dito sa part na to, kahit na malapit na siya sa expressway, kasi dediretso yung mo to expressway na, sakop pa rin to ng coding, no? Kasi nasita na rin ako dati. From Gile, naka Montero ako nun. Nakakalimutan ko coding siya. Eh hindi ko naman expect na sakop to, dahil nga pa expressway na to eh. Pinara ako nung MMDA. Ayun, nawala sa isip ko. Huli. Kasya ba tayo dyan? Okay, kasya. Kaya hindi na rin ako nagtatambucho na mamahal sa big bike eh.
Pag sumahid, masakit eh. Medyo napalayo lang ako ng konti, pero at least alam ko na yung daan na to. Kahit na kasi matagal na akong pupuntang Manila, sa dami ng kanto nila, hindi mo mami-memorize eh. Kahit naman siguro mga Foodpanda, no? Or Grab. Siguro pag sinabi nilang SM North EDSA, yun, matik. Dito ako madalas nahataw eh, kasi underpass siya eh. Tapos, dahil nagka-photo na ako noon na SUV, China yun eh. So, maraming nagtitinda ng China parts dito. Dito mo matatagpuan yung mga pyesa ng mga GAC motor, di ba? Yung Photon, kahit yung mga truck na made in China. Yun nga lang, minsan maghihintay ka kasi hindi lahat eh available. So may Photon din pala dito. Ano, Jack Motors, ano to? Isuzu pala to. Ayan oh. Ayan oh, spare parts for China trucks, ang dami. Ito pa oh, Suki ko, dream ko. Mabait yung nagtitinda dyan. Ito pa, sa kanya rin to. Ere na, malapit na tayo. May share nga pala dito, no? Kapag ikaw ang naglinis ng motor, ayaw mong madudumihan eh, no? Pero pag hindi ikaw naglilinis, okay lang eh, no? Hindi lang tayo makahataw ngayon kasi rush hour na. And then pagpasok natin ng expressway, tuloy-tuloy na, super relax. At yun po ang ating part 2 ng ating vlog, continuation ng ating last content. At pakita ko sa bahay yung mga pyesa na binigay nila para may idea rin kayo. Baka gusto nyo palakasin yung motor ninyo, di ibili nyo ng magandang pyesa, no? Alam ko mas bagay yung Paito kapag kargado yung engine mo, no? Kasi ginagamit talaga nila sa karera, lalo na yung mga bearing nila. Ayan, tatawid dyan. Sa kaliwa dapat pasok niyan eh, yung iba dito sa kanan, tapos ako dediretso. Ba, lupit. Ay, baka lumipad yung ano, gamit ko sa likod. Chill. Tama-tama, ang tinravel ko ngayong araw is, simula nung last vlog is nasa 400 to 450 kilometers. So tama-tama ito, mag-change oil na tayo dahil 1.5 siya. Pero actually pwede pang paabuti ng 3,000 eh, no? Mamaya check ko yung kulay ng oil kung sunog na. Kapag medyo malinaw-linaw pa, pwede natin isagad hanggang 2,000 km. Kasi alam nyo, dati dahil mura lang yung oil na nilalagay ko sa Z1, every 1,000 nag-chase oil ako. Pero fully synthetic yung nilalagay ko. Zik-Lube pa yun eh, M9. Di ba naglabas na ng Zik-Lube M9 na pang big bike. So di mas maganda, di ba? Mas mahal lang ng konti, pero still mas mura compare sa mga example, yung motor, di ba? Medyo mahal yun, yung 300p, di ba? Pang big bike yun. Pero ang sa akin kasi, di ba ding mura yung langis na nilalagay mo, importante, regular mo siyang change oil, di ba? Kapag sunog na kasi yung langis, nababawasan na yung, alam mo yun, effectiveness niya. Lupet. Pauwi na ako, maliwanag pa. Parang di ako sanay ah. So kanina nga pala, kaya inabutan tayo ng 4:40 PM ngayon. Kasi dapat 3:40 pauwi na tayo, no? Natulog muna ako sa gas station dahil nga sobrang aga kong bumiyahe pa Monte Maria. Alas 6 kasi gising na ako. Malis ako sa bahay alas 8. Siningil ako ng antok. Pero pagka ganyan, hindi ako magkakape, hindi ko lalabanan yung antok ko. Itutulog ko siya. Nakaiglip naman ako. Yung halimbawa, pagpikit ko, yung bumabagsak ng ulo ko sa lamesa, yun, okay na ako noon. Pero ilang beses din yun. Hindi kasi ako pwedeng matulog ng diretso dahil may gamit ako sa lamesa. So after 1 hour, eto, malakas na naman ako. Hindi ko kasi sinasagad yung sarili ko, yung hindi ko pinipilit, dahil meron na akong tropang na aksidente dito sa expressway na nakatulog siya. Ganun din, nag-ride din kami ng maaga. Tapos yun, nabalitaan ko na lang, wala siya sa likod ko, no? May tumawag sa akin, nag-slide daw siya dahil nakatulog. Ayun, syempre charge to experience galing sa iba. So, di ba? Kailangan alam din natin yan. Matutunan natin dahil sa kanila. Pwede naman ipagpabukas ang pesa, di ba? Pero yung aksidente, di ba? May babalik pa ba? Hirap nun. Kaya bilib ako sa mga Grab rider eh. Talagang maghapon nasa lansangan sila. Hindi nila alam kung anong posibleng mangyari sa kalsada. Lalo na pag puyat sila, naku, kailangan nilang magtrabaho.
Eh di ba sana kung nasa isang lugar ka lang tapos puyat ka, makatulog ka lang, okay lang. Eh nagmomotor ka, paano yun? Mukhang gagabihin na ako nito yung saktong gabi na. 5:20 na kasi. Nakalagpas na ako ng San Simon. Mukhang umulan dito Naku, mabigat na naman yung traffic ng Mexico. Mali, dapat pala nag San Fernando na lang ako. Gantong oras labasan na naman ng mga trucks. Kaya nagkaka-traffic doon sa kanto. Nako. Wag mo naman akong pakabahin. Eto na yung traffic. Paano to Wala nang lusot. Hindi ka pa kasya. Ako, napa-off-road pa ako. Naku, tingnan mo yung traffic. Yari. So pagkatapos dito sa tulay, kakanan na lang ako. Hindi na ako didiretso. Sana makasingit tayo dito. Stop talaga Wala talagang magmumove dyan kasi hindi makamove yung salip dahil nga lumalabas sila sa toll gate. Kung walang nagta-traffic, wala talagang mangyayari. Bumalik na lang ako. San Fernando na lang ako lalabas. Wala nang galawan dun Ayaw na. Grabe. Pasyal. Bilis tayo San Fernando, magme-mega dike na lang ako. Ano yan? Wala man yata 5 minutes na sa San Fernando na ako. Ang bilis. Baka nakapila pa yung iba dun. Nasa San Fernando na ako. Wag mo sabihin. Traffic din dito. Naabot na ako ng 5:45 PM. Nasa Galaan pa ako. Maghapon ako wala sa bahay. Mukhang makakapag-outro na naman tayo sa Mega Dike. Ayun bumili ng pampailaw. Nice. May nagtatanong nga pala nung minsan, akala nila may flashlight yung helmet ko. Yung flashlight pala na ginagamit ko is para sa GoPro talaga to. Eto kita nyo ba? Pag in-on ko yan, yan diba? Kita nyo ba? May 3 levels pa yan. Ito yung pinakamahina. Ayan diba may reflection. At maganda dyan, mahaba yung lifespan nya o yung battery life nya. Dahil alam nyo naman, mahina sa gabi ang GoPro. Sayan, layo ng nilakad ko. Galing pa sa kadulu-duluhan ng Batangas. At ito na nga ang Mega Dike.
labas. Nako, ang dami nila. Ay, ba't pula yung headlight nito? Baliktad ka, Jo. Okay, so nagpalit nga pala ako ng bracket na auxiliary light natin. At kung mapapansin nyo, paganyan na siya, no? So inayos ko, pinalitan ko na rin yung bracket. Putol pala yung bracket. Okay, wala na ako kasabay dito. Dito na ako mag-outro. Maraming salamat guys. Pakita ko nga pala yung mga pyesa pagdating sa bahay. Pero dito pa lang mag-outro na tayo. Alright? See you next vlog.